Ito, L3210, ayan, blinking. Dinala dito ni Bossing, ayan. Kaya, ang gagawin nyo, unang gagawin nyo, pumunta kayo muna sa, alam mo, nagpo-print kayo, biglang naging ganito. Ibig sabihin, hindi na makapag-photocopy, xerox, scan. Ang unang-unang gagawin nyo, check nyo sa computer nyo or laptop. Kasi po, hindi po lahat ng blinking, alam mo, ganito, nakita nyo na, reset agad. Kaya ang gagawin nyo, double check nyo muna sa computer. Kaya bago nyo yun ma-check, kailangan po naka-install yung printer nyo para mayroon po kayong maintenance. Yung iba naman magtatanong, paano ba mag-install? Nasa Google po, download, search nyo yung model ng printer nyo. Pagkatapos, ma-download nyo, install nyo na po. Ngayon magkakaroon na kayo ng yung printers and scanner na installer ng driver. Ito po yung pupunta natin. Halimbawa, ito, punta na ako sa computer, naka-install naman yan, kaya meron na akong driver. Ayan. Pag nandito na kayo, ayan, printers and device and printers. Ayan, ang gagawin nyo, pupunta kayo rito, printer preferences, maintenance. Ayan. Tapos, status. Ano yung error na yon? Ayan, service required. Ito yung laging ano ng mga Epson kasi kailangan i-reset. May mga maintenance kasi ito. Kaya ang gagawin nyo, para mawala yan, gagamitan natin ng receiver pulse o receiver. Ayan. Ngayon, bago kayo mag-reset, siyempre, double check nyo kung may hindi natapos na pinrint. Ayan, see what printing. Wala naman. Minsan, dito, halimbawa, pag binuksan nyo yan, ito, tapos maintenance, dito kayo pupunta sa ito yung status para malaman. Kaya pagka wala na, okay na, naka-install, wala nang pending, alis nyo na yan, pupunta na kayo sa receiver nyo. Ayan, select ni model 3210 din, tapos okay. Ayan, ito yung kabila, adjustment mode, twist ink pad. Ayan, check natin bakit nagpapareset nga. Ayan, para makita nyo 100% na, max na. Ayan, gagawin natin para mawala yung blinking, mawala yung error na service required, i-check nyo yan, tapos initialize. Kaya sinasabi ko, hindi yung resetter po or yung blinking, hindi po lahat ng blinking kailangan service required yung error. Yung iba kasi malabo daw ang print, i-reset para luminaw. Hindi po, pampantanggal lang po ito ng service required para makapag-print kayo, maka-photocopy at xerox. Ayan, no? Ngayon, ang nangyari, na-reset na, restart printer, to turn off natin. Ayan, para makita nyo yung wala na yung blinking. Ayan, open natin ulit. Wala na yung blinking. Pwede na kayong mag-print. Kaya ang gagawin natin, mag-test print tayo para makita nyo na nag-print. Nag-test print tayo. Ayan, kumain na ng papel, test print. Kaya yun, lagi nyo pong na pagka-blinking, check nyo po kung anong error. Hindi yung lumabo lang ang print, wala daw black, walang yellow, i-reset, or nag-blinking. Meron din blinking, kaya siya blinking, hindi niya nadidetect yung scanner. Kaya kailangan buksan, i-check kung may mga problem yung flex. Kapag na may problem, papalitan yun. Kaya yan, okay naman, ready to pick up na wala namang problem sa print, reset lang talaga. Yun, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share yung ating video.